Isang pangalan, isang address. Iyon lang ang nakikita ni Amelia Ara Sarmiento sa resume na hawak niya. Napatigil ang mundo niya. Ang kape na kanina lang ay mainit at mabango ay tila nawalan ng lasa sa kanyang panlasa. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang ang mga letra sa papel ay nagsisimulang lumabo. Emerald Street, Pasig City. Paulit-ulit na umikot ang address na yon sa kanyang isipan. Isang pamilyar na lugar. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang narinig mula sa kanyang asawa. Iyon daw ang lokasyon ng bago nilang satellite office. Ang dahilan kung bakit madalas gabihin sa pag-uwi si Marco sa mga nakaraang buwan. Ang dahilan kung bakit may mga urgent meetings na hindi pwedeng i-cancel. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka nagkakataon lang, maraming building sa Emerald Street, maraming opisina. Pero habang binabasa niya ang kasunod na linya, gumuho ang lahat ng pag-asa na yon. In case of emergency, please contact Marco Reyes. Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking kaninang umaga lang, ay humalik sa kanyang noo na may ngiti sa mga labi habang nagpapaalam. Mauna na ako, hon, sabi nito habang inaayos ang kanyang necktie. May maaga lang akong meeting, baka gabihin na rin ako ng uwi mamaya. Alam mo na, bagong project. Tumango lang siya noon, ngumiti pabalik. Sanay na siya. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ang kanilang buhay ay umikot sa kanilang mga karera. Siya bilang HR Director ng Makati Prime Holdings at si Marco bilang Marketing Director sa parehong kumpanya. Ang kanilang bahay sa isang exclusive village ay simbolo ng lahat ng kanilang pinaghihirapan. Isang perpektong buhay, isang perpektong pagsasama, o yun ang akala niya. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang pangalan sa papel ay Lianes Santos, isang batang aplikante para sa marketing specialist position. Maganda, matalino base sa credentials, at tila puno ng ambisyon, at may ugnayan sa asawa niya na hindi niya maintindihan. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang katahimikan sa kanyang malawak na opisina ay tila nakakabingi. Mula sa salaming pader ng kanyang kwarto, tanaw niya ang abalang tanawin ng Makati. Ang mga nagtataasang gusali, ang mga sasakyang tila hindi nauubos. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, para siyang isang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Pilit niyang ibinalik ang propesyonal na maskara sa kanyang mukha. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang mukha at muling tiningnan ang papel. Hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Baka kamag-anak, baka kaibigan. Maraming posibleng dahilan. Hindi niya maaaring sirain ang tiwala niya kay Marco dahil lang sa isang pirasong papel. Pero isang boses sa kanyang isipan ang sumisigaw. Isang boses na pilit niyang isinasantabi sa mga nakaraang linggo. Ang boses na nagtatanong kung bakit laging naka-silent mode ang cellphone ni Marco tuwing nasa bahay. Kung bakit may mga ngiting lihim ito habang nagte-text. Kung bakit tila mas lumayo ang distansya sa pagitan nila kahit magkatabi silang natutulog. Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang tanggapin. Pero kailangan niyang malaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Marco. Mayon, iyon ang pangalang nakasave sa contacts niya. Isang pangalan na ngayon ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Nagring ito ng isang beses, 2. Hello, hon? Ang boses ni Marco sa kabilang linya. Masaya, malambing, walang bakas ng anumang kasalanan. Hi! Pilit na pinasigla ni Ara ang kanyang boses. Sorry, napatawag ako. Nasaan ka na? Nasa office ka na ba? Papunta pa lang, hon. Dadaan muna ako sa satellite office sa Pasig. May urgent na meeting lang kami. Mauna na kayo mag-lunch mamaya, ha? I love you.
Nanigas si Ara sa kanyang kinaupuan. Ang bawat salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi na siya makahinga. Pasig. Satellite office. Kasinungalingan. Okay. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mahinang bulong. Mag-iingat ka. I love you too. Binaba niya ang tawag. Nabitawan niya ang kanyang cellphone at bumagsak ito sa makapal na carpet ng kanyang sahig. Ngunit hindi niya iyon inintindi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang unti-unting pagbasag nito. Hindi alam ni Ara kung gaano siya katagal na nakaupo lang sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan. Ang resume ni Lianes Santos ay nakakalat pa rin sa kanyang mesa, isang paalala ng lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang pag-atake. Ang imahe ng masayang mukha ni Marco kaninang umaga ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, kasabay ng malamig at brutal na katotohanan ng kanyang pagsisinungaling. Hindi niya kayang manatili sa loob ng gusaling ito, kung saan sa ilang palapag sa ibaba ay naroon ang departamento ni Marco, ang departamentong posibleng pagtatrabahuhan ng babaeng ito, ang departamentong puno ng mga taong bumabati sa kanya bilang Ma'am Ara, ang asawa ng kanilang magaling na boss. Kailangan niya ng hangin, kailangan niyang makaalis. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at cellphone, hindi na nag-abalang magpaalam sa kanyang sekretarya. Mabilis ang kanyang mga hakbang palabas ng opisina. Bawat isa ay tila isang pagtakas. Ang mga ngiti at pagbati ng mga empleyadong nakakasalubong niya ay hindi niya pinansin. Ang tanging gusto niya ay marating ang basement parking, ang santuwaryo ng kanyang sasakyan. Pagpasok niya sa loob ng kotse, agad niyang isinara ang pinto at isinandal ang kanyang ulo sa manibela. Doon, sa katahimikan ng sasakyan, bumuhos ang lahat. Hindi isang malakas na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagdaloy ng mga luha. Mga luhang dala ng galit, mga luhang dala ng sakit. Bakit? Iyon ang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan. Ano ang kulang? Ano ang pagkakamali niya? 10 taon. Ibinigay niya ang 10 taon ng buhay niya kay Marco. Kasabay ng sakit, naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang galit. Isang nag-aalab na galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa panloloko. Galit sa pagsisinungaling. Galit sa sarili niya dahil naging bulag siya. Hindi siya iiyak lang. Hindi siya magiging biktima. Sa gitna ng nanginginig niyang mga kamay, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contacts, nilampasan ang pangalan ni Marco, ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kaibigan. Huminto siya sa isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Dante Cruz. Isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Isang dating pulis na ngayon ay may sarili ng private investigation agency. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang call button. Ara? Napatawag ka. Kamusta? Ang boses ni Dante sa kabilang linya, malinaw at pamilyar. May halong gulat pero mainit. Biglang bumigay ang pader na kanina pa niya itinatayo. Nabasag ang kanyang boses. Dante, kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman niya ang agarang pagbabago sa tono ni Dante. Nawala ang pagiging kaswal, napalitan ng seryosong pag-aalala. Ara, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Nasa parking ako ng office. Sagot niya, pilit na pinipigilan ang paghigbi. Dante, si Marco. Sa tingin ko may babae siya. Ang pagsasabi ng mga salitang yun sa malakas na paraan ay parang isang kumpirmasyon. Naging totoo ito. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, ngunit hindi ito awkward. Ito ay isang katahimikan ng pag-unawa. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Dante. Ang boses ay kalmado pero matatag. Ito ang Dante na kilala niya. Direct to the point.
maaasahan. Gusto kong, gusto kong sundan mo siya. Ngayon. Please, Dante. Ibinigay niya ang address sa Pasig. Ikinuwento niya ang tungkol sa resume, ang pangalan ni Lianes Santos. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Got it? Sabi ni Dante. I'm on my way. I-text mo sa akin ang plate number at description ng sasakyan niya. Huwag kang aalis dyan hanggat hindi ka kumakalma. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kausap. Ara, malalaman natin ang totoo. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Ara sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng kaunting tinik, pero napalitan ito ng isang bagong uri ng kaba. Ang pag-aantay. Lumipas ang halos 1 oras na tila isang buong araw. Bawat tunog ng sasakyan na dumadaan ay nagpapakaba sa kanya. Bawat minuto ay isang pagtitiis. Nagsimula siyang mag-isip. Paano kung mali siya? Paano kung isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan? Paano kung masisira niya ang lahat dahil lang sa isang hinala? Ngunit ang pag-asa ngayon ay kasing nipis ng sinulid. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang message notification mula kay Dante. Napatigil ang kanyang paghinga. Para siyang tumatakbo sa isang marathon at ito na ang finish line. Ang finish line na hindi niya sigurado kung gusto niyang marating. Dahan-dahan niyang itinaas ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang mensahe. Walang text. Isang larawan lang. Isang malinaw na larawan na kuha mula sa hindi kalayuan. Si Marco, nakatayo sa labas ng isang maliit na coffee shop. Nakangiti ito. Isang ngangiti na kailanman ay hindi niya nakita. Isang nangiti na puno ng saya at pagmamahal. At sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Lianes Santos. Nakangiti rin ito pabalik kay Marco. Ang mga matay nagniningning. Sa isang iglap, gumuho ang buong mundo ni Ara. Ang hinala ay naging katotohanan. Ang sakit ay naging isang pisikal na kirot sa kanyang dibdib. Ang larawan sa kanyang harapan ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang hatol. Ang mga luha ay natuyo na. Sa loob ng 2 araw, nagkulong si Ara sa kanilang bahay. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam sa opisina. Isang kasinungalingan na tila napakadali na niyang gawin ngayon. Sa loob ng 2 araw na yon, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng sakit. Hinayaan niyang wasakin siya ng katotohanan na ipinakita ng litratong yon. Ngunit sa 3 araw, sa paggising niya, wala nang luhang natira. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malamig at matigas na bagay sa kanyang dibdib. Isang bagay na pumalit sa kanyang pusong dinurog. Determinasyon. Hindi siya magiging kaawa-awang asawa na umiiyak sa isang sulok. Hindi niya hahayaang sirain ni Marco ang lahat ng pinaghirapan niya. Kung gusto ni Marco ng laro, ibibigay niya ito. Pero sa larong ito, siya ang gagawa ng mga patakaran. Naligo siya, nagbihis, at nag-ayos. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng may namumugtong mga mata. Ngunit ang titig ay matalim na parang kutsilyo. Hindi na siya ang Ara na kilala ng lahat. Pinuntahan niya si Dante sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kanto ng Legazpi Village, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Pag-upo niya, agad napansin ni Dante ang pagbabago. Ara, sabi nito sa mahinang boses, puno ng pag-aalala. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Pwede naman nating idaan sa legal na paraan. Annulment, adultery case. Umiling si Ara. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi sapat yon, Dante. Ang kunin lang ang pag-aari namin at iwan siya. Masyadong madali para sa kanya. Gusto kong malaman ang lahat. Gusto kong maintindihan kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. At gusto kong sila mismo ang magbigay sa akin ng lahat ng ebidensya. May kakaibang kislap sa mga mata ni Ara. Isang kislap na ngayon lang nakita ni Dante. Ang sakit ay nandoon pa,
Ngunit nabalutan na ito ng isang mapanganib na layunin. Anong plano mo? Tanong ni Dante. Gusto kong pumasok sa mundo nila, sagot ni Ara. Hindi bilang Ara Sarmiento, ang asawa niya, kundi bilang ibang tao. Isang taong hindi nila makikilala. Isang taong kukunin ang tiwala nila. At doon, sa ibabaw ng isang mesang amoy kape, isinilang ang isang bagong katauhan. Bella! Sabi ni Ara. Ang pangalan niya ay Bella. Sa sumunod na linggo, ang buhay ni Ara ay umikot sa pagbuo kay Bella. Tinulungan siya ni Dante na gumawa ng isang kompletong background. Si Bella ay isang mayamang balikbayan investor naghahanap ng isang magandang proyekto sa marketing para pondohan. Gumawa si Dante ng mga pekeng social media accounts, isang simpleng website para sa kunwari investment firm ni Bella. Ang lahat ay mukhang lehitimo. Si Ara naman ay nagbago ng kanyang anyo. Itinago niya ang kanyang mahabang buhok sa ilalim ng isang mamahaling short-haired wig na kulay dark brown. Nag-aral siyang mag-makeup ng mas makapal at mas matapang. Smoky eyes, red lipstick, ang kanyang mga simpleng corporate attire ay napalitan ng mga damit na mas kapansin-pansin, mga damit na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Gabi-gabi, pagkatapos umuwi ni Marco, na laging may dalang kwento tungkol sa nakakapagod na araw sa opisina, ay nagpupunta si Ara sa kanilang guest room. Doon, sa harap ng salamin, nagsasanay siya. Nagsasanay siyang magsalita na may bahagyang kakaibang punto. Mas mayabang, mas direkta. Nagsasanay siyang ngumiti nang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nagsasanay siyang tingnan ang sarili niyang refleksyon hanggang sa hindi na niya makita si Ara, ang asawang naloko, kundi si Bella, ang babaeng walang kinatatakutan. Sino ka? Tanong niya sa sarili sa salamin. Ako si Bella, sagot ng refleksyon. Ang boses ay matatag at walang emosyon. At nandito ako para kunin ang lahat. Dumating ang araw ng pagkakataon. Nalaman ni Dante na may isang malaking business networking event na gaganapin sa isang 5-star hotel sa Makati. At kumpirmado, dadalo si Marco Reyes, kasama ang kanyang assistant na si Liane Santos. Ito na yon, Ara, sabi ni Dante sa telepono. Nakuha na kita ng imbitasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay pumasok, magpakilala, at hayaan silang lumapit sa'yo. Salamat, Dante, sagot ni Ara. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang halo ng kaba at pananabik. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Marco ng kanyang suit, lumapit si Ara. May event ka pala mamaya, sabi niya. Pilit na pinapanatili ang normal na tono. Oo, Hon. Networking night. Boring. Pero kailangan para sa trabaho, sagot ni Marco. Hinalikan siya sa pisngi. Huwag mo na akong hintayin, okay? Maaga ako bukas. Tumango lang si Ara. Isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na totoo. Pagkaalis ni Marco, mabilis na kumilos si Ara. Isinuot niya ang kanyang maskara, ang damit, ang makeup, ang wig. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Wala nang bakas ni Ara Sarmiento. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ay si Bella. Malamig, kumpidenteng, mapanganib. Pagdating niya sa hotel, huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan. Ang lobby ay puno ng mga taong naka-corporate attire. Nagtatawanan, nagpapalitan ng business cards. Pumasok siya sa ballroom. Ang kanyang presensya ay agad na umagaw ng pansin. Ang kanyang pulang bestida, ang kanyang postura, ang kanyang aura. Iglinilibot niya ang kanyang mga mata sa buong lugar na parang isang leon na naghahanap ng kanyang biktima. At pagkatapos ng ilang segundo, nakita niya sila, nakatayo malapit sa bar. Si Marco, mukhang kaakit-akit sa kanyang mamahaling suit, may hawak na baso ng wine. At sa tabi niya si Liane, nakakapit sa braso ni Marco na para bang pag-aari niya ito. Nagtatawanan sila. Mukha silang masaya. Mukha silang perpekto.
Naramdaman ni Ara ang titig ng mga tao sa paligid at tila naramdaman din ito ni Marco. Dahan-dahan itong lumingon. Marahil ay nagtataka kung sino ang bagong dating na umagaw sa atensyon ng lahat. Sa isang sandali na parang huminto ang oras, nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao. Nakita ni Ara ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Marco na mabilis na napalitan ng interes, ang uri ng tingin na ibinibigay ng isang marketing director sa isang potensyal na kliyente o ng isang lalaki sa isang babaeng nakakuha ng kanyang pansin. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngiting profesional, ngunit may bahid ng kalkulasyon. Hindi niya siya nakilala. Sa sandaling iyon, alam ni Ara na gumana ang kanyang maskara. At sa ilalim ng sakit na dulot ng katotohanan iyon, naramdaman niya ang isang malamig na alon ng kapangyarihan. Ang laro ay nagsimula na. Humakbang si Ara, bawat paggalaw ay kalkulado. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang mabangis na tambol sa ilalim ng kanyang dibdib na pilit niyang itinatago sa likod ng isang kalmadong mukha. Ito na ang simula. Wala nang atrasan. Mr. Reyes, I presume, ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi sa kanya. Ito ay mas malalim, mas may awtoridad. Boses ni Bella. Agad na lumingon si Marco, ang ngiti sa kanyang labi ay naging mas professional. Yes, that's me. And you are? Kitang-kita sa mga mata niya ang paghanga at interes. Tinitingnan niya si Bella mula ulo hanggang paa, hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang bagong oportunidad. Bella, inilahad niya ang kanyang kamay. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng puno ng pagkasuklam sa kanyang buong katawan, ngunit hindi niya ito ipinahalata. My firm has been looking into promising local projects, and your name, Mr. Reyes, keeps coming up. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Ang kanyang ego ay nahaplos. Please call me Marco. It's a pleasure to meet you, Bella. This is my executive assistant, Lian. Ipinakilala ni Marco si Lian nang ngumiti ng matamis, ngunit may possessiveness sa paraan ng pagkapit sa braso ni Marco. Good evening, ma'am, sabi ni Liani. Miss Santos. Simpleng tugon ni Ara. Ang kanyang tingin ay malamig at mabilis, na para bang si Lian ay isang kasangkapan lamang sa silid. Ibinalik niya agad ang kanyang atensyon kay Marco. Perhaps we can talk. I'm particularly interested in your new digital campaign initiative. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Marco. Of course, of course. Let's find a more comfortable spot. Dinala sila ni Marco sa isang mas tahimik na mesa sa isang sulok ng ballroom. Sa buong oras na yon, pinanood ni Ara ang sayaw ng mga manloloko. Ang paraan ng pag-aasikaso ni Marco kay Lian, ang paghatak ng upuan, ang pag-abot ng inumin, na ginagawa sa ilalim ng pagkukunwaring sila ay magkatrabaho lamang. At si Lian, ang kanyang mga tingin ng paghanga at pagmamayari na ipinupukol kay Marco kapag inaakala niyang walang nakatingin. At si Ara, si Bella, ay nakaupo sa harap nila, isang manonood sa sarili niyang trahedya, pilit na ngumingiti, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. You know, sabi ni Marco, habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, to pull off projects like these, you need a strong support system. I'm very lucky. My wife, she's in the same industry. She's my rock. Halos mabitawan ni Ara ang hawak niyang baso ng wine. Dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling kailangan niyang pakinggan ang pinakamalaki niyang kasinungalingan. Oh, really? Sagot ni Bella. Itinaas ang isang kilay na para bang tunay na interesado. Yes. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad para makuha ang tiwala ng investor. She's brilliant, an HR director, very sharp. She understands the pressure. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ang suporta niya.
Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Sinungaling. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Ikinuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Pagtitiis. Ito ang kailangan niya. Pagkasuklam. Ito ang nagpapalakas sa kanya. She sounds like a wonderful woman, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa isang iglap, tila nawalan ng balanse si Lian habang sinusubukang abutin ng isang appetizer. Muntik nang matapon ang laman ng kanyang baso ng red wine sa mamahaling bestida ni Ara. "Oh my God! I'm so sorry, ma'am," gulat na sabi ni Lian, namumutla. Agad na tumayo si Marco para tulungan ito, ngunit si Ara ay hindi man lang gumalaw. Tiningnan niya lang ang ilang patak ng alak na tumalsik malapit sa kanyang sapatos. "It's fine," sabi ni Bella sa malamig na tono. "It's just a dress." Ang insidenteng iyon ang nagbigay kay Ara ng pagkakataon. Habang abala si Marco sa pag-aalala kay Lian at pagkuha ng tissue, isang kakilala sa negosyo ang lumapit para bumati kay Marco. Lumingon si Marco para kausapin ito at sa loob ng ilang segundong yon, kumilos si Ara. Ang kanyang kamay ay mabilis na pumasok sa kanyang clutch bag. Kinuha ang maliit na itim na parisukat, isang high-tech listening device na ibinigay ni Dante. Sa isang mabilis at hindi kapansin-pansing galaw, habang ang atensyon ng lahat ay na kay Marco, inilagay niya ito sa bukas na side pocket ng briefcase ni Marco na nakalagay sa sahig sa tabi ng upuan nito. Nang bumalik ang atensyon ni Marco sa kanya, si Bella ay kalmadong umiinom ng kanyang wine na para bang walang nangyari. Ang gabi ay natapos. Nagpalitan sila ng business cards. Nangako si Marco na tatawagan niya si Bella para mag-set ng isang formal na meeting. Pag-uwi ni Ara sa kanilang bahay, nauna siya ng halos 1 oras. Mabilis siyang nagtanggal ng makeup, ng wig, at nagpalit ng pantulog. Nang pumasok siya sa kanilang kwarto, siya na ulit si Ara Sarmiento, ang mapagmahal na asawa. Maya-maya pa, dumating si Marco. Ang mukha ay masaya at puno ng sigla. "Hon, you won't believe the night I had," sabi nito habang nagtatanggal ng sapatos. "Mukhang maganda nga," sagot ni Ara. Pilit nang ngumingiti. "I met this incredible investor. Her name is Bella," kwento ni Marco. Ang mga matay nagniningning. "She's interested in my project. This could be huge for us, Hon. For our future." Lumapit si Marco at niyakap siya mula sa likod habang nakatayo siya sa harap ng salamin. "You know what's funny?" Bulong ni Marco sa kanyang tainga. "She's smart, powerful. Reminds me a bit of you actually." Sa sandaling iyon, tiningnan ni Ara ang kanilang refleksyon sa salamin. Ang asawa niyang yumayakap sa kanya at siya na may ngiti sa mga labi. Isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Tumangulang siya. "That's great, Hon. I'm happy for you." Ngunit sa kanyang isipan, isang malamig na pangako ang kanyang binitiwan. "Hindi mo alam, Marco. Hindi mo alam na ang gabing ito ang simula ng pagbagsak mo. At ako, ang asawa mo, ang mismong wawasak sa'yo." Kinabukasan, pagkaalis ni Marco para sa isang maagang breakfast meeting, alam ni Ara na ito na ang pagkakataon niya. Kinuha niya ang briefcase na ginamit nito kagabi. Ang puso niya'y kumakabog ng marahan habang kinakapa ang side pocket. Nandoon pa, ang maliit na itim na aparato. Dinala niya ito sa kanilang home office. Isinara ang pinto at ikinabit sa kanyang laptop. Ang katahimikan ng umaga ay tila nagpapabigat sa bawat kilos niya. Huminga siya ng malalim bago isinuot ang headphones. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang ingay ng mga nag-uusap sa event at pagkatapos, ang boses ni Marco. Grabe, ang galing niya. 'Di ba? Si Bella, kung makuha natin ang investment niya, Lian, ito na yon. Narinig niya ang boses ng babae, malambing at puno ng pagsamba.
Ang galing mo kasi, babe. Kahit sino, bibilib sa'yo. Babe, ang isang salita na yon ay parang lason na tumagos sa kanyang pandinig. Napapikit si Ara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Pinakinggan niya ang kanilang paglalambingan sa loob ng sasakyan habang pauwi. Mga halik, mga tawanan, mga pangako. Bawat tunog ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan, isang pisikal na reaksyon sa matinding pagkasuklam na kanyang nararamdaman. Ngunit pinilit niyang magpatuloy, kailangan niyang marinig ang lahat. At doon, sa gitna ng kanilang mga bulungan, narinig niya ang pag-uusap na nagpabago sa lahat. Kailangan na nating makuha yung pera, babe. Sabi ni Lian, may bahid ng pag-aalala sa boses. Malapit na ang due date para sa down payment. Alam ko, sagot ni Marco, bumuntong hininga. I'm working on it. Medyo gipit ngayon. Naubos yung nakuha ko last month sa Sorrento project para sa kotse mo. Hindi ba pwedeng kumuha ulit? Mula sa, alam mo na, yung mga resibo na ikaw lang ang nag-a-approve? Nanigas si Ara. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Hindi na lang ito tungkol sa isang babae. Mahirap na, sabi ni Marco. Masyado nang napapansin, pero may paraan ako. May malaking budget para sa bagong digital campaign. May wiggle room doon. Konting tiis na lang, okay? Para naman to sa future natin. Future natin. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa kanyang isipan. Ang kanilang future ay itinatayo mula sa mga kasinungalingan at pinupunduhan ng perang ninakaw. Ninakaw mula sa kumpanyang pareho nilang pinagtatrabahuan. Ang kumpanyang pinag-alayan niya ng kanyang profesional na buhay. Ang galit na naramdaman ni Ara ay lumagpas na sa personal na sakit. Ito ay naging isang malamig at nagngangalit na apoy. Ang pagtataksil ni Marco ay hindi lang sa kanya bilang asawa, kundi pati na rin sa kanilang kumpanya, sa kanilang mga kasamahan, sa lahat ng pinaninindigan niya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinanggal ang headphones at tinawagan si Dante. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. May bago akong nalaman. Hindi lang ito tungkol sa babae. Pera. Pera ng kumpanya ang ginagamit niya. Ikinuwento niya ang kanyang narinig. Ang down payment, ang Sorrento project, ang digital campaign budget. Shit! Mura ni Dante sa kabilang linya. This is bigger than we thought. Ara, anong gusto mong gawin ko? Gusto kong tingnan mo ang lahat ng expense reports ni Marco sa nakalipas na 6 na buwan. Lalo na yung mga malalaking marketing projects. Maghanap ka ng anumang kahina-hinala. Mga supplier na hindi kilala, mga resibong mukhang kaduda-duda. Masusunod, sabi ni Dante. Mag-iingat ka, Ara. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ara ng isang email mula kay Dante. Naka-attach dito ang ilang scanned copies ng mga resibo at liquidation reports, mga catering services para sa mga event na hindi niya matandaang nangyari. Mga bayad sa mga consultants na wala namang pangalan sa industry. Binuksan ni Ara ang kanyang company laptop. Bilang HR director, may access siya sa ilang mga files. Mabilis niyang hinanap ang mga report na sinasabi ni Dante. Nag-cross-reference siya ng mga petsa at halaga. Tumugma ang lahat. Ang petsa sa isang malaking resibo para sa isang promotional event ay ang parehong araw na narinig niya sa recording na binili ni Marco ang kotse para kay Lian. Ang katotohanan ay malinaw na parang kristal. Si Marco ay hindi lang isang manlolokong asawa. Isa siyang magnanakaw. Habang nakatitig siya sa mga numero sa screen, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ay isang estranghero, isang kriminal na nabubuhay sa ilalim ng iisang bubong. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang text message mula kay Dante. Binuksan niya ito.
Inaasahan ang isa pang update tungkol sa mga dokumento, ngunit ang nabasa niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ara, may isa pa. Mas seryoso to. Kailangan kita makita. Nagkita sila ni Dante sa pinakamataas na palapag ng isang halos bakanteng parking building sa Salcedo Village. Isang lugar na malamig, kulay abo, at walang buhay. Ang perpektong salamin ng nararamdaman ni Ara sa mga sandaling iyon. Habang naglalakad siya palapit, inihanda niya ang kanyang sarili. Inasahan niyang makakakita ng mga dokumento, mga bank statement, mga ebidensya ng mas malaking pagnanakaw. Inasahan niya ang galit. Inasahan niya ang pagkasuklam. Handa na siya para doon. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang kakaibang katahimikan ni Dante. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit sa likod ng seryosong tingin na yon ay mayroong awa. Isang bagay na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Dante, anong nalaman mo? Tanong niya agad. Pilit na pinatatag ang boses. Gaano kalaki ang ninakaw niya? Hindi sumagot si Dante. Sa halip, kumuha ito ng isang brown envelope mula sa kanyang sasakyan at marahang iniabot sa kanya. Ang sobre ay manipis lang, masyadong manipis para maglaman ng mga financial records. Ara, sabi nito sa isang boses na halos pabulong, puno ng pag-iingat. Umupo ka muna sa loob ng kotse mo bago mo buksan yan. Ang simpleng utos na yon ay parang isang babala. Isang babala na kung ano man ang nasa loob ay may kakayahang dumurog sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod na bumalik si Ara sa kanyang sasakyan. Isinara niya ang pinto, lumilikha ng isang maliit at tahimik na espasyo sa gitna ng malawak na parking lot. Inilagay niya ang sobre sa kanyang kandungan. Para itong may bigat ng 1,000 libra. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang selyo. Ang laman ay hindi mga dokumento ng bangko. Isang pirasong papel lang, isang medical document mula sa isang kilalang ospital. Sa itaas, malinaw na nakasulat ang pangalan ng departamento, Obstetrics and Gynecology. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Binasa niya ang pangalan ng pasyente na nakasulat sa malalaking letra. Santos Liani. At sa ibaba, sa ilalim ng seksyong Clinical Impression, may dalawang salita. Dalawang salita na parang isang martilyong humampas sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Pregnant. 8 weeks. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig ng kanyang sasakyan. Napasandal siya sa kanyang upuan, hindi makahinga. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang naging napakakapal, hindi sapat. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal na niyang ibinaon. Ang mga pagbisita nila ni Marco sa fertility clinic, taon na ang nakalipas. Ang mga test, ang mga gamot, ang walang katapusang pag-asa sa bawat buwan na laging nauuwi sa mapait na pagkabigo. Naalala niya ang malumanay na boses ng doktor na nagsabi sa kanya, "I'm sorry, Mrs. Sarmiento. It's unlikely." Naalala niya ang pag-iyak niya sa mga braso ni Marco, ang mga yakap nito, ang mga bulong sa kanyang tainga. Okay lang, hon. Tayong dalawa ang mahalaga. Hindi natin kailangan ng anak para maging isang buong pamilya. Mga kasinungalingan, lahat. Mga matatamis na kasinungalingan na binalot ang isang malupit na katotohanan. Ang isang bagay na hindi niya maibigay. Ang pangarap na sabay nilang binuo at sabay na isinuko ay ibibigay na ngayon sa kanya ng ibang babae. Ang babaeng sumira sa kanilang tahanan. Ito ay pagtataksil sa pinakamasakit na antas. Hindi na ito tungkol sa relasyon o sa pera. Ito ay tungkol sa pamilyang ninakaw sa kanya bago pa man ito mabuo. Ang hinaharap na ipinagkait sa kanya ay ipinagkakaloob ngayon sa iba, gamit ang perang ninakaw mula sa kanya, mula sa kanilang kumpanya. Ang hangin
ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Wala ng luha. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong brutal para sa mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang butas na nilikha sa gitna ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang sasakyan. Nakatayo roon si Dante. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang dokumento sa sahig ng kotse at pagkatapos ay tumingin sa blangkong mukha ni Ara. Ara? Mahinang tawag ni Dante. Ang tunog ng kanyang pangalan, ang pag-aalala sa boses ng kanyang kaibigan, ang siyang tuluyang nagwasak sa anumang natitirang pagtitimpi niya. At doon, sa wakas, bumigay siya. Hindi isang yak, kundi isang hagulgol na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng purong pagkasira. Isang tunog ng isang babaeng nawalan ng lahat. Yumuko siya, niyakap ang sarili, habang ang buong sasakyan ay napuno ng tunog ng kanyang nawasak na puso. Hindi nagsalita si Dante. Pumasok lang ito sa passenger seat. Isinara ang pinto at tahimik na umupo sa tabi niya. Hinayaan niya si Ara na ilabas ang lahat. Hinayaan niya itong magluksa para sa buhay na kanyang inakala, para sa asawang kanyang minahal, at para sa pamilyang hindi kailanman mabubuo. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak at napalitan ng mga tahimik na hikbi, inabutan siya ni Dante ng isang bote ng tubig. "Umuwi ka na, Ara," sabi nito sa mahinang boses. "Magpahinga ka. Ako na ang bahala sa lahat bukas." Hindi sumagot si Ara. Tumango lang siya. Ang pagmamaneho pauwi ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo sa kanyang mga matang namamaga. Pagdating sa bahay na dati niyang tinawag na tahanan, hindi siya pumasok agad. Nanatili siya sa loob ng sasakyan. Sa dilim ng kanilang garahe, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang lock screen, isang larawan nila ni Marco noong kanilang huling anibersaryo. Nakangiti sila pareho. Masaya. Isang perpektong kasinungalingan. Tinitigan niya ang nangiti ni Marco sa larawan. Ang parehong nangiti na ibinibigay nito kay Lian. Ang ngiting puno ng mga sekretong hindi niya kailanman nalaman. Dahan-dahan, pinunasan niya ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Habang tinitingnan niya ang larawan, may nagbago sa kanyang mga mata. Ang sakit ay unti-unting nawala. Ang lungkot ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagkasira, ay naging blangko, malamig, walang emosyon. Tapos na ang laro. Bulong niya sa katahimikan ng sasakyan. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng isang bagong, nakamamatay na bigat. Oras na para maningil. Walang nangluhang tumulo. Ang Ara na pumasok sa opisina kinabukasan ay ibang tao na. Ang kanyang mga mata, bagamat bahagyang namamaga, ay mayroong bagong uri ng kislap. Isang kislap na malamig, matalim, at walang anumang emosyon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng Makati Prime Holdings ay may bigat at layunin. Ang mga pagbati ng mga empleyado ay tinutugunan niya ng isang tipid na ngiti, isang perpektong maskara na itinago ang nagngangalit na apoy sa kanyang kalooban. Pagdating ng tanghali, tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na nakasave sa ilalim ng pangalang Bella. Si Marco. "Bella, good morning!" Masiglang bati ni Marco sa kabilang linya. "I hope I'm not disturbing you. I just want to follow up on our wonderful conversation the other night." "Marco?" Sagot ni Ara, ang boses ni Bella ay lumabas ng walang kahirap-hirap. "I was just about to call you. My firm is very, very interested. But before we proceed, I'd like to have a formal lunch meeting with you and your assistant. Today." "Of course, anything for you, Bella." Halos hindi maitago ni Marco ang kanyang pananabik. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant na tanaw ang buong Ayala Avenue. Si Marco ay dumating na suot ang kanyang pinakamagandang suit, habang si Lian ay nakasunod. Ang mga matay nagniningning sa paghanga para kay Marco at sa karangyaan ng lugar.
Umupo si Ara sa kanilang harapan. Ang postura ay perpekto, ang aura ay hindi matitinag. Siya ang reyna sa chessboard na ito, at sila ang kanyang mga piyon. "I'll be direct, Marco," simula ni Bella, matapos mag-order ng pagkain. "My firm is prepared to invest a significant amount into your project. An amount that will not only fund your campaign, but will also guarantee your promotion to Vice President." Halos mabulunan si Marco sa kanyang tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at tuwa. Ito na ang pangarap niya. Ang lahat ng kanyang ambisyon ay nasa abot kamay na. That's incredible, Bella. I don't know what to say," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. But, pagpapatuloy ni Ara, at sa isang salitang yon, ang buong atensyon nila ay bumalik sa kanya. "For an investment of this magnitude, I have one condition. I don't just want to present this to the CEO. I want a full board meeting. I want to present my proposal in front of the entire management committee. I want them to see the man I am betting on." Ang kondisyon ay isang perpektong patibong. Sa halip na magduda, lalo pang lumaki ang ulo ni Marco. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon para magpasikat, para ipakita sa lahat ng matataas na opisyal ng kumpanya ang kanyang galing, kasama ang isang malaking investor sa kanyang tabi. "Consider it done," mabilis na sagot ni Marco. Isang malapad na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "I'll arrange it immediately. You are brilliant, Bella. And absolutely brilliant." Habang nagpapatuloy ang tanghalian, pinanood lang sila ni Ara. Pinanood niya ang pag-asa sa mga mata ni Marco, ang paghanga sa mga mata ni Lian. Pinakinggan niya ang kanilang mga plano para sa hinaharap, mga planong itinayo sa kanyang pagkawasak. At sa bawat segundo, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitibay. Pagbalik sa kanyang opisina, isinara ni Ara ang pinto. Siya na ulit si Amelia Sarmiento, ang HR Director. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang mag-type ng isang email. "Tag to you, all board members and management committee. Subject, urgent and confidential, major investment proposal. Dear all, please be advised of a critical and time-sensitive meeting this Friday, 10:00 a.m. at the main conference room. We have been approached by a major investor with a substantial proposal concerning the marketing department's new initiatives. The investor has specifically requested to present to the full board. Bawat letra na kanyang tinatype ay parang isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng karera ni Marco. Nang matapos, tinitigan niya ang send button. Huminga siya ng malalim. Ito na. Ang huling pusta. Click. Nang gabing iyon, nakipagkita siya kay Dante sa opisina nito. Ang maliit na silid ay nagsilbing kanilang war room. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang lahat ng kanilang armas. Ang mga litrato ni Marco at Liane, ang transcript ng usapan nila mula sa listening device, ang mga kopya ng peking resibo at kahina-hinalang expense reports. At sa gitna ng lahat, nakalagay sa isang malinis na folder ang pinakamabigat na ebidensya, ang medical document na nagkukumpirma sa pagbubuntis ni Liane. "Sigurado ka na ba dito, Ara?" Tanong ni Dante sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay seryoso. "Kapag ginawa mo to, wala nang balikan." Tumingin si Ara sa mga ebidensya, pagkatapos ay tumingin sa mata ni Dante. Ang kanyang tingin ay kalmado at matatag. "Wala na akong babalikan, Dante," sagot niya. Sinira na niya ang lahat. Ang tanging natitira na lang ay ang pagtatapos nito. Isang araw bago ang nakatakdang pagpupulong, pag-uwi ni Ara, nagulat siyang makita si Marco na naghihintay sa sala. May hawak itong isang malaking bouquet ng kanyang paboritong bulaklak, mga puting rosas. Ang kanyang muka ay nagliliwanag sa tagumpay, sa isang kaligayahang hindi para sa kanya. "Hon!" Bati nito. Lumapit at niyakap siya ng mahigpit.
May maganda akong balita. Bukas, Hon. Bukas ang malaking araw. May ipapakilala akong malaking investor sa board. Kung mapupunta sa atin to, lahat ng pangarap natin, matutupad na. Hinalikan siya ni Marco sa noo. Lahat ng ito, para sa'yo, para sa atin. Tumingala si Ara at ngumiti sa kanyang asawa. Isang nangiti na perpektong hinulma, ngunit walang init, walang buhay. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "I'm so proud of you, Marco," sabi niya. Ang boses ay malambing, ngunit ang puso ay kasing lamig ng yelo. Nakatulog si Marco nang mahimbing ng gabing iyon. Isang nangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi kahit sa kanyang paghimbing. Marahil ay pinapangarap niya ang kanyang tagumpay, ang kanyang bagong posisyon, ang kanyang bagong pamilya. Si Ara naman ay gising na gising. Matapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Marco, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay tahimik at maingat na para bang isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, hinayaan niya ang malamlam na liwanag mula sa buwan na pumasok sa malalaking bintana na nagsilbing gabay niya sa dilim. Naglakad siya sa kanilang malawak na bahay. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na tumatapak sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Huminto siya sa sala. Sa ibabaw ng isang side table ay ang kanilang wedding portrait. Sila, 10 taon na ang nakalipas. Mas bata, mas payat, at ang mga mata ay puno ng mga pangarap na hindi pa nabibigo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang salamin. Una, ang nakangiting mukha ni Marco. Pagkatapos, ang mukha niya. Ang babae sa larawan ay masaya, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang babaeng hindi na niya kilala. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Doon sa sofa, doon sila unang nag-usap tungkol sa pagkakaroon ng anak. Dito sa dining table, dito niya ipinagdiwang ang bawat promotion ni Marco. Ang bawat gamit, bawat litrato, bawat palamuti ay isang piraso ng buhay na kanilang binuo. Isang buhay na ngayon ay alam niyang isa palang malaking kasinungalingan. Pumasok siya sa kanyang home office. Isinara niya ang pinto at binuksan ang maliit na table lamp. Ang malambot na ilaw nito ay tumama sa isang dokumentong nakapatong sa kanyang mesa. Petition for annulment. Ipinahanda na niya ito kay Dante noong isang araw pa. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Marco ay nakasulat sa itaas, malinaw at formal. Ang mga salitang legal ay malamig at walang emosyon, isang malaking kaibahan sa nag-aalab na sakit sa kanyang dibdib. Sa pagtingin sa papel na yon, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Kahit manalo siya bukas, kahit makuha niya ang kanyang paghihiganti, talo pa rin siya dahil nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang 10 taon ng kanyang buhay, nawala na ang lahat. Ang tanging natira ay ang bahay na ito na puno ng mga multo ng nakaraan at ang isang pusong basag-basag. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Dante. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Hindi ako makatulog," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Ara?" sabi ni Dante, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. "Pwede pa nating itigil to. May iba pang paraan. Hindi mo kailangang gawin to sa harap ng lahat." Napangiti si Ara ng isang mapait na ngiti. "Ito na lang ang paraan, Dante. Ito na lang ang natitira sa akin." "Sigurado ka na ba?" Tumingin si Ara sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang isang babaeng pagod, isang babaeng nasaktan ng husto, isang estrangherong nakatingin pabalik sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. "Oo," sagot niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. "Sigurado na ako." Pagkatapos ng tawag,
Nanatili siyang nakaupo sa dilim. Wala ng galit. Wala ng sakit. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay isang malawak at nakakabinging katahimikan sa kanyang kalooban. Isang pagtanggap. Pagtanggap na ang buhay na kilala niya sa loob ng 10 taon ay tapos na. Ano man ang mangyari bukas, ang Amelia Sarmiento na asawa ni Marco Reyes ay mamamatay na ngayong gabi. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan bago dumating ang isang malakas na unos. Handa na siya. 10:00 ng umaga. Ang hangin sa loob ng main conference room ay mabigat sa pag-aantay. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay napapalibutan ng pinakamakapangyarihang mga tao sa Makati Prime Holdings. Ang CEO, ang mga board members, ang mga department heads. Lahat ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kuryosidad at kaunting pagkainip. Sa isang dulo ng lamesa, nakaupo si Marco Reyes. Siya ang sentro ng atensyon. Suot ang kanyang pinakamahal na suit, ang kanyang buhok ay perpektong inayos, at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kumpiyansa. Sa tabi niya, nakaupo si Leyanne Santos, hindi bilang aplikante, kundi bilang kanyang executive assistant. Ang mga mata ay puno ng paghanga at pag-asa. Ito ang pinakamalaking araw ng kanilang buhay. Nagsimula si Marco sa kanyang presentasyon. Bawat salita ay puno ng sigla at pangako. Ang kanyang mga slide ay makintab at profesional. Ipininta niya ang isang larawan ng isang hinaharap na puno ng tagumpay para sa kumpanya. Lahat ay posible dahil sa kanyang makabagong proyekto. Ang mga miyembro ng board ay tumatango, tila humahanga. At ang lahat ng ito, pagtatapos ni Marco sa isang malakas na boses, ay hindi magiging posible kung wala ang tiwala ng isang visionary investor, isang taong nakakita sa potensyal ng ating kumpanya. Mga Ginoo at ginang, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang kinatawan ng Bella Investments, si Miss Bella. Lahat ng mga mata ay napunta sa pinto ng conference room. Bumukas ang ito. Pumasok ang isang babae. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na corporate dress. Ngunit meron itong aura ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay hindi na maikli at kulay brown, kundi mahaba at itim. Nakatali sa isang eleganteng bun. Ang kanyang muka ay walang makapal na makeup. Simple, pamilyar. Si Amelia Ara Sarmiento, ang kanilang HR director. Isang alon ng pagkalito ang gumuhit sa mukha ng lahat, lalo na kay Marco. Tumayo siya. Ang ngiti ay biglang nawala. Ara, anong ginagawa mo dito? Where's Bella? Hindi sumagot si Ara. Naglakad siya ng may determinasyon patungo sa harap ng silid, sa tabi mismo ng projector screen. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marco, kundi sa lahat ng mga taong nakaupo sa paligid ng lamesa. Nang makarating siya sa harap, huminga siya ng malalim. Salamat, Mr. Reyes. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw, umaalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Pero ang totoong investor ay may ilang mga katanungan. Sa pagkakataong yun, tumingin siya ng diretso kay Marco. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang pagkalito ay naging pagtataka at pagkatapos ay naging dahan-dahang realisasyon. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napatingin siya mula kay Ara, sa babaeng nasa harap niya, hanggang sa alaala ni Bella. Parehong tindig, parehong matalim na tingin. Ara, ulit ni Marco. Ang kanyang boses ay isa ng pabulong na puno ng takot. Ngumiti si Ara. Isang nangiti na walang kagalakan, isang ngiti ng isang berdugo, bago ibagsak ang kanyang palakol. Ako si Bella, sabi niya. Sapat lang para marinig ng lahat. Kinuha niya ang remote control at pinindot ito. Ang presentasyon ni Marco ay nawala.
Ang pumalit dito ay isang larawan. Isang malinaw na larawan ni Marco at Lian, magkahawak kamay sa labas ng isang coffee shop. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Click! Isang bagong larawan. Sila, kumakain sa isang restaurant, nagtatawanan. Click! Isang audio file ang nagplay. Ang boses ni Marco at Liane, naglalambingan, nagpaplano para sa kanilang future. Click! Ang mga pekeng resibo, ang mga kahina-hinalang expense reports, naka-highlight ang mga petsa at halaga. Si Marco ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Si Liane naman ay namumutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatingin kay Ara na para bang nakakita ng multo. For the past few months, pagpapatuloy ni Ara, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado habang ang impyerno ay unti-unting bumubukas sa harap nila. Mr. Reyes has been systematically defrauding this company, using corporate funds to finance a personal lifestyle with his mistress, Miss Lian Santos. Click. Ang huling larawan, ang pinakamatinding sandata, ang medical document. Naka-zoom in sa pangalan ni Lian at sa salitang pregnant. Kung mayroon mang natitirang hangin sa silid, nawala na ito ng tuluyan. Ang katahimikan ay ganap. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon kina Marco at Liane, na kapwa mukhang gumuho na ang mundo. Sa wakas, ibinalik ni Ara ang kanyang tingin sa CEO. Ang kanyang boses, na kanina'y malamig at mapanira, ay naging boses na ng isang HR director na gumaganap sa kanyang tungkulin. As the head of human resources, sabi niya ng may bigat at autoridad, I have concluded my investigation. With the evidence presented, I recommend the immediate termination of Mr. Marco Reyes and Miss Lian Santos on the grounds of gross misconduct, fraudulent activities, and violation of the company's code of ethics. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay wala ng galit, wala ng sakit, pagtanggap na lang. Marco Reyes, Lian Santos, you are fired, effective immediately. Security will now escort you out of the building. Sinubukan ni Marco na magsalita. Ara, please, let's talk. Ang kanyang boses ay basag, puno ng desperasyon. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Ara. Tinalikuran niya ito. Naglakad siya palayo sa kaguluhan, palayo sa mga nagtatakang mukha ng board, palayo sa wasak na buhay ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, hindi siya lumingon. Nang marating niya ang pinto at hahawakan na ang doorknob, narinig niya ang boses ng CEO, malinaw at matatag. Security. Ang pinto ay nagsara sa likuran niya at sa wakas, naramdaman ni Ara ang paglaya. Kinabukasan, pagpasok ni Ara sa opisina, ang katahimikan ay halos isang pisikal na bagay na sumalubong sa kanya. Ang mga bulungan ay humihinto pagdaan niya. Ang mga tawanan ay biglang napuputol. Nararamdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanyang likuran. Mga tingin na puno ng pinaghalong pagkamangha, awa, at takot. Ang balita ay kumalat na parang apoy, hindi lang tungkol sa pagpapatalsik sa isang mataas na opisyal, kundi sa buong, iskandalosong kwento sa likod nito. Ngunit si Ara ay naglakad ng diretsyo. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Lumilikha ng isang harang sa pagitan niya at ng mausisang mundo sa labas. Hindi nagtagal. Isang tawag ang dumating mula sa opisina ng CEO. Ma'am Ara, pinapatawag po kayo ni Mr. Vargas, sabi ng kanyang sekretarya. Sa loob ng opisina ng CEO, ang matandang lalaki ay nakatayo, malapit sa bintana, nakatanaw sa syudad. Amelia, sabi nito nang hindi lumilingon. That was quite a storm you caused yesterday. It was a necessary one, sir, sagot ni Ara.
Ang kanyang boses ay matatag. Humarap si Mr. Vargas sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may bakas ng respeto. I've reviewed everything. The financial records, the reports. You did the right thing. It was a clean cut. The board extends its full support to you. Tumango lang si Ara. Thank you, sir. Magpahinga ka, Amelia, sabi ng CEO. Take a few days off. You've earned it. Ngunit alam ni Ara na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi pa tapos. Nang gabing iyon, umuwi siya sa isang bahay na napakatahimik. Ang presensya ni Marco ay wala na. Ngunit ang mga alaala niya ay nakakalat pa sa bawat sulok. Panahon na para maglinis. Nagsimula siya sa kanilang aparador. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga damit ni Marco. Ang mga mamahaling suit na siya pa mismo ang pumili. Ang mga polo shirt na paborito nitong isuot tuwing linggo. Habang tinutupi niya ang mga ito at inilalagay sa isang malaking kahon, ang bawat damit ay nagbabalik ng isang alaala. Isang alaala na ngayon ay may lason. Sa ilalim ng tumpok ng mga damit, may nakita siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang sulat at mga card. Kinuha niya ang isa. Isang sulat na isinulat niya para kay Marco noong kanilang unang anibersaryo. Mahal kong Marco, basa niya sa sarili niyang sulat kamay. Salamat sa isang taon ng pagmamahal. Ikaw ang pangarap na hindi ko alam na meron ako. Hindi ko makita ang kinabukasan ko kung wala ka. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Isang mainit na patak na sumira sa tinta. Ito na lang. Ang huling luha para sa lalaking minahal niya at sa buhay na kanilang pinangarap. Pinunasan niya ito agad. Maingat niyang ibinalik ang sulat sa kahon at inilagay ito sa ibabaw ng mga damit. Pagkatapos, isinara niya ang kahon at tinatakan ng tape. Isinara niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Dante sa isang tahimik na kapihan, malayo sa kanilang opisina. Tapos na, sabi ni Ara, habang hinahalo ang kanyang kape. Kamusta ka? Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Ngumiti si Ara, isang totoong nangiti kahit na may bahid pa rin ng lungkot. Magiging okay din ako. Salamat Dante, sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Magkaibigan tayo, Ara. Laging narito para sa'yo. Sagot ni Dante. Anong susunod mong plano? Tumingin si Ara sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko pa alam, pag-amin niya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko, malaya ako. Gabi na nang makauwi siya. Ang mga kahon na naglalaman ng mga gamit ni Marco ay nakatambak na malapit sa pinto. Naghihintay na kunin ng isang charity organization bukas. Ang bahay ay mas maluwag, ngunit mas malungkot. Habang nakaupo siya sa sofa, sa gitna ng katahimikan, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Dahan-dahan niya itong binuksan. 2 salita lang ang nakasulat. I'm sorry. Alam niya kung kanino galing. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Inaasahan niya ang galit, ang sakit, ang pagnanais na sumagot at isumbat ang lahat. Ngunit wala. Tinitigan niya ang mensahe, ang 2 salita na huli na nang dumating. Pagkatapos, sa isang kalmadong paggalaw, pinindot niya ang screen. Block this number, pinindot niya ang yes. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa wakas, tapos na talaga. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw na pumasok sa malaking bintana ay ginintuan. Humahalik sa mukha ni Ara habang dahan-dahan siyang nagmumulat ng mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib na dati kasama niya sa paggising. Ang tanging naroon ay ang katahimikan ng umaga at ang amoy ng sariwang kape na nagmumula sa kanyang kusina. Bumangon siya mula sa kanyang kama
at naglakad patungo sa bintana. Mula sa kanyang bagong apartment sa ika-35 na palapag, tanaw niya ang unti-unting paggising ng syudad. Ang mga gusali ng Makati na dati simbolo ng kanyang hawla, ngayon ay isa na lang magandang tanawin. Hindi na ito ang bahay na puno ng mga multo ni Marco. Ibinenta na niya iyon ilang buwan na ang nakalipas, kasama ang lahat ng mga alaala ng pait at pagtataksil. Ang apartment na ito ay mas maliit, ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo. Bawat muebles, bawat palamuti, ay pinili niya para sa sarili niya. Ito ang kanyang santuwaryo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may maikling buhok, isang bagay na kailanman ay hindi niya ginawa noong sila pa ni Marco. Ang kanyang mga mata ay hindi na blanko o puno ng galit. Mayroon ng kislap, isang kislap ng kapayapaan. Noong isang buwan, nakatanggap siya ng isang formal na sulat mula kay Mr. Vargas, isang alok. Ang posisyon para sa Vice President of Operations ay bukas para sa kanya. Ito ay isang pagkilala sa kanyang katapatan at galing. Ang dating Ara ay tatalon sa tuwa. Ang dating Ara na ang halaga ay nakatali sa kanyang titulo at sa sahod na kanyang natatanggap ay agad itong tatanggapin. Ngunit tinanggihan niya ito sa isang magalang at mapagpasalamat na paraan. Sinabi niyang panahon na para sa isang bagong kabanata. Ang paghihiganti ay tapos na, ngunit ang pagtatrabaho sa isang lugar na puno ng mga alaala ng sakit ay isang parusa na hindi niya deserve. Sa halip, ginamit niya ang kanyang ipon at nagsimula ng sarili niyang maliit na kumpanya. Isang HR consultancy firm, Sarmiento Consulting. Ang paggamit sa sarili niyang pangalan ay isang deklarasyon. Hindi na siya asawa ni Marco Reyes, siya si Amelia Sarmiento. At sapat na iyon. Noong nakaraang linggo, nagpunta siya sa dagat ng mag-isa. Naglakad siya sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa basang buhangin, habang ang alon ay marahang humahampas sa mga ito. Naramdaman niya ang hangin sa kanyang mukha, ang alat sa kanyang mga labi. Naalala niya si Marco, ngunit hindi na sa paraang masakit. Ang alaala ay parang isang lumang peklat, isang paalala ng isang sugat na malalim, ngunit naghilom na. Wala nang galit, wala nang pait, pagtanggap na lang, at pasasalamat. Pasasalamat sa aral na iniwan nito sa kanya, na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao, kundi sa pagmamahal na kaya niyang ibigay sa kanyang sarili. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng kanyang bintana, hawak ang isang mainit na tasa ng kape, pinanood niya ang pagsikat ng araw. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang maningning at puno ng pag-asang liwanag. Naramdaman niya ang isang ngiti na dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang nanangiting nagmumula sa isang pusong minsan ay nadurog. Ngunit ngayon ay buo na muli. Hindi dahil sa may pumalit, kundi dahil natutunan niyang buuin ito ng mag-isa. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya. Ngunit ang pagpapatawad sa sarili at pagpili ng bagong simula ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Ininom niya ang kanyang kape, ninamnam ang init at lasa nito. Ang syudad ay gising na. Isang bagong araw ang nagsisimula. At para kay Amelia Sarmiento, hindi lang ito isang bagong araw. Ito ay isang bagong buhay. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Amelia Sarmiento. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa sakit ng pagtataksil hanggang sa tamis ng isang bagong simula. Sinamahan ninyo siya habang isinusulat ko ang kwentong ito. Naramdaman ko ang bawat pighati at bawat tagumpay ni Ara. Nais kong lumikha ng isang salamin. Isang salamin kung saan makikita natin
na ang bawat isa sa atin, gaano man kalalim ang sugat o kabigat ang pinagdadaanan, ay may kakayahang bumangon muli. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na masaktan, kundi sa kung paano natin hinaharap ang sakit at pinipiling buuin muli ang ating mga sarili. Ang kwento ni Ara ay isang paalala na ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa ating sarili, ang susi sa tunay na kalayaan, at ang pag-asa ay laging nariyan, nag-aantay sa pagsikat ng bagong umaga. Sana'y may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang istoryang ito. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na eksena para sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan mula sa akin na laging nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.